Ayan. So, magandang araw po sa lahat. So, ngayon po ay tatalakayin natin ang patungkol sa isa sa mga format sa paggawa ng isang banghay-aralin. Sa mga nakaraang talakayan po ay dinalakay na ng aking mga kagrupo ang malasusing banghay-aralin at masusing banghay-aralin na ginawa naman sa pamarang pasaklaw. So, ngayon ay tatalakayin natin ang paggawa ng isang banghay-aralin gamit ang satihiyang backward design. Pero bago tayo magsimula, ay alamin muna natin kung ano nga ba yung backward design strategy. Okay. Teach and plan with ideas of higher activity will look towards the end goal or learning point. So in short, magsisimula po muna tayo sa demonstration part ng ating end goal. So, siguro kayo ay nagtataka kung bakit sa demonstration part na hindi pa nga ako nakapagsulat ng isang banghay-aralin. Minsan po kasi alam natin kung ano yung iba't ibang paraan o yung format sa pagsulat ng isang banghay-aralin, ngunit hindi natin alam kung paano ito simulan, tama ba? Okay, so sa tahiyang po nito ay parang hindi ka sa traditional way, ay diba mas nauna talaga yung lesson plan bago yung demonstration. Pero dito po, sa strategy na ito, from the word, it's backward design strategy. So, mauuna po yung demonstration part bago po yung lesson plan natin. So, para mas maintindihan pa po natin, ay may papanoorin tayong pagpapakitang turo o di kayong demonstration ng Florenda B. Cardiniosa na guro sa ikatong baitang mula sa Department of Education. So, bago pa po lahat, disclaimer lang po, we do not claim the video material and we respect the learning resources and teaching strategies of the teacher in the teaching demonstration. Panoorin natin si Teacher Flor sa kanyang pagtuturo ng Pilipino gamit ang K-12 curriculum. Suriin natin kung paano niya ginawang makabuluhan ang 50 minuto upang ang pag-aaral ng mga bata ay malinang ang kanilang kasanayan para sa aralin na ito. Tungayan natin kung ano-ano ang kanyang ginawa upang ang mga mag-aaral ay magkaroon ng kasanayan sa mapanuring pakikinig at pagbabasa at maipamalas ito sa pamamagitan ng paggamit ng angkop at wastong mga salita sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya, damdamin, karanasan, at bagong kaalaman na natutunan sa aralin na ito. Okay. Okay, sa pinakaunang part po ng ating masusing banghay-aralin ay of course, ay yung layunin. Kahit ano pong gamitin nating format sa paggawa ng isang banghay-aralin ay hindi po mawawala ang layunin. So sa dito po na part ay maaari kang sumangguni sa sa curriculum guide ng K-12 or di kaya sa Department of Education. So, nakalagay mo dito sa loob ng isang session na talakayan, ang mag-aaral ay inaasahang. So, dito po na part is nakadepende po kung ano yung time allotment mo sa isang klase. So, sinulat ko lang po dito is session, parang walang specific time, no? Then, yung mga ABC, yung mga isusulat mo dito kung ano yung layunin mo na dapat ay matutunan o makuha ng yung mag-aaral. Then, sa pangalawang part, yung paksang aralin. So, of course, dito mo na ilalagay kung ano yung paksa na itatalakay mo. So, sa pagpapakitang turo na, sa pagpapakitang turo na ating panonoorin po ay ang paksa o ang tatalakayin ni Ginang Cardiniosa ay patungkol sa mga salang magkatugma. No? So, sa paksa, dito mo ilalagay kung ano yung paksa na tatalakayin mo. And of course, dito naman sa our reference sa wikang Ingles ay kung sa libro mo ito kinuha, no? Kung ang iyong paksa sa libro mo kinuha, of course, isulat mo dito yung pamagat ng libro. Ngunit kung hindi naman ay website o di kaya sa YouTube kahit saan mo kinuha yung paksa na yung tatalakayin. So, ang nakalagay dito ay pamagat ng libro, baitang version, so yung mga may akda at yung pahina. Then sa kagamitan, dito ay gumamit si Ginang Cardiniosa ng tula na may pamagat ng aming mag-anak. Then, mga larawan, cutouts, visual aids, laptops, and projectors. So, basically, dito po sa kagamitan ay isusulat mo lamang kung ano yung gagamitin mo sa pagtatalakay o sa pagdademo mo. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata.
Sa pangatlong part naman po yung pamamaraan. So dito, kailangan bumuo ka ng 3 kolom. At sa pinakaunang kolom, parang lagyan mo ng gawain ng guro, gawain ng mag-aaral at remarks. So sa panimulang gawain, of course, masisimula ka sa panalangin, sa pagbati, sa pag-aayos ng silidar. Actually, dito po ay optional lang ito kasi maaaring pagkapasok mo sa silid-aralan ay maayos na. Diba? So, sa pang-apat ay yung pagtala ng libay. Ngayon mga bata, naalala niyo pa ba kung ano ang inyong karanasan noong nakaraang linggo? Meron ako ditong inihandang mga larawan. Alin kaya sa mga ito ang katulad ng ginawa ng inyong mag-anak? Sige nga, Juliana. Noong nakaraang linggo, kami ay kumain sa restaurant. Juliana, sino ang kasama mo na kumain sa restaurant? Kasama ko po ang aking nanay, tatay, ate, at kuya. Sino ang may ibang karanasan katulad ni Juliana dito? Samantha, kumain din ba kayo sa labas? Opo, kumain din po kami sa labas. At pumunta kami sa zoo. Meron pa ba? Maraming salamat, Juliana. Sino pa ang mayroong karanasan katulad ng nasa larawan na inihanda ni Teacher Vixen? Pumunta kami sa park at kumain. Ano ang inihanda ng nanay mo na dinala ninyo sa inyong pagpipiknik? Tinapay. Masaya ba kayo? Opo. Maraming salamat, Vixen. Okay. Sa paganyak naman na part, sa pag-ina na gawain. So, dito, kailangan yung paganyak mo ay may kaugnayan sa kung ano ang itatalakay mo. So, mamaya ay may mauugnay natin kung ano yung kaugnayan ng paganyak at ang itatalakay ni Ginang Cardenosa. So, dito, akong napapansin nyo rin ay may, anong tawag dito, punong tanong at sangasangang tanong na ginamit si Ginang Anang ng Guro. So, yung punong tanong po, ito po ay parang ito yung ugat ng iyong itatalakay at yung mga yung mga sangasangang tanong ay ito po yung mas nagpapalalim o yung mas nagpapalawak ng kaalaman ng iyong mga estudyante sa kung anong itatalakay mo. Ayun, at saka dahil sa mga punong tanong at sa mga sangasangang tanong, parang na-apply din natin dito yung higher order thinking skills ng mga bata, yung sa HOTS. Meron akong inihanda sa inyong tula. Pero bago natin pag-aralan ang tula na aking inihanda, pag-aralan muna natin ang mga salitang ito. Basahin nga natin. O ngayon, basahin natin ang panuto. Sino ang gustong sumagot? Robin! Ang nanay ay nakaabang sa pagdating ni na kuya at ate. Naghihintay, B nagtatampo, C nagagalit, D nag-aalala, naghihintay. Tingnan natin, Robin, kung ang iyong sagot ay tama. Tama ba ang sagot ni Robin? Bigyan nga natin siya ng palakpak. Gamitin mo sa pangungusap ang salitang nakaabang. Eden. Si tatay ay nakaabang kay kuya galing sa eskwelahan. Okay, sa part mo na ito, nakikita natin yung paghahawa ng sagabal. So, bago nagsimula ang guro na magtalakay o bumasa ng isang tula, ay hinawan niya muna yung mga sagabal na maaaring makasagabal sa kung ano yung dapat matutunan ng isang bata. So, gaya na lamang na ginawa ng guro na may mga salita na medyo mahirap siya maintindihan. So, gumawa siya ng paraan para mas mapailiwanag ito sa mga estudyante. Kung napansin nyo din sa video na binasa muna ng mag-aaral sa kapwa niya mag-aaral bago niya sagutan yung mga tanong na ginawa ng guro. So, dahil dito, parang ito yung dapat na gawin. Dahil, lagi nating tatandaan na learner-centered yung ina-apply natin dito. So, kailangan sila yung
sila yung gumagawa ng kahit na anong aktibidad at ikaw ay gabay lamang. So, kung nakikita natin ay binabalik din ng guro yung mga tanong. Parang hinahayaan niyang sumagot yung mga estudyante, di kaya hinahayaan niyang ang estudyante ang magsabi kung tama o mali ba yung sagot ng isang mag-aaral. Ayun. So, dito na, pagbasa sa mga salita, basahin. Yan. So, basically, isulat mo lang dito kung ano yung, kasi nga, detalyado o masusimbang aralin. So, kahit maliit na detalye ay kailangan mong isulat dito. Ayan. Then, dito naman, okay na to. Sa pagbasa ng guro, so, ito. Dito din sa part na ito, sa aming mag-anak, pagkatapos basahin ni Ginang Cardinyosa ang isang tula, ay may karagdagang tanong siya o mga sangasangang tanong. No? Para mas maintindihan pa talaga ng estudyante kung ano yung binasa ng tula. Say, for example na lang, halimbawa na lang dito is yung ano ang pamagat ng tula, ano ang naramdaman ng bata sa tula. Ayan. Then, pagbasa ng palakas, at pagbasa ng individual. So, hindi lang ang guro yung bumasa ng tula, kundi pati yung mga mag-aaral. Kasi, lagi nating tatandaan na student-centered tayo dito. So, kailangan na ipagawa natin sa kanila, sa mga bata o sa mga mag-aaral, kung ano yung mga aktibidad na pinipray natin for them. Ayan. El, meron ba kayong napansin dito sa ating tula? Ano ang napansin mo, Eris? Dito. So, dito na part, bago nating tapusan. Okay, so, paano ilalahad ng guro ang kanyang paksa sa larangang student-centered? So, dito, na-amaze talaga ako dito na video. So, malalaman natin dito kung ano ba talaga ang dapat o ang paraan sa paglalahad ng ating paksa o ng ating talakayan sa pamaraang student-centered. So, sana may matutunan tayo. Magkatunog ang dulo. Ano pa? Meron pa ba kayong ibang napansin? Sarina, Magkatugma. tingnan natin. Alin ang mga salita ang mayroong katunog sa dulo? O ikaw, Lian, Kuya, masaya. basahin nga natin ang salitang binigay ni Lian. Kuya, masaya. O ngayon, ating pantigin. Sino ang pwedeng magbigay ng pantig? Sa salitang kuya, Kameya. Ku at ya. Pwede mo bang ituro, Kameya? Basahin. Ku ya. Salamat, Kameya. Ilang pantig meron ang kuya? Jeremy. Salamat sa sagot mo, Jeremy. Basahin naman natin itong Masaya. sino ang makakapagpantig? O, Samantha, Ma, sa at ya. pwede mo bang guhitan ang pantig? Salamat, Samantha. Ilang pantig meron ang masaya? Robin. Tatlo. Tatlo. O mga bata, alin dito sa dalawang salita ang magkasing tunog? Aris. Ya. Tama ba ang sagot ni Aris? O ngayon, mga bata, paano mo malalaman ang mga salitang magkakatugma? Eden. Parehas ang letra sa dulo. Ano pa? Diyos. Magkatunog sa dulo. Ayan. So, nakita po natin sa paglalahad ng paksa. Kung mapapansin natin sa video, ay parang yung mag-aaral talaga yung lahat na gumagawa ng aktibidad, diba? Yes, may talaga pa rin. Then dito, meron ba kayong napansin dito sa ito? So yun, parang magbibigay ka lang ng mga katanungan na sasagutin ng mga mag-aaral. So, parang guide ka lang talaga. Then, sa next part naman ay tatalakayan na ito ng aking kagrupo na si Binibining Arlene. At i-attach ko lang po dito yung video. So, bago po ako mag-end ay
may tatapusin po muna natin. Yung sa backward design strategy po ay parang kumukuha tayo ng idea sa nagde-demonstrate. Hindi tayo mismo yung nagde-demonstration, ngunit yung iba po. So parang kumukuha tayo ng idea sa ginagawa ng ibang tao. So sana po may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat po. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako po ay magtatalakay ay galutong lamang na itatalakay ni Binibining Balbet. So ngayon ay tatalakay namin ang detailed lesson plan pero may backward design strategy. Pero parang may strategy lang siya pero detailed lesson plan lang naman. So bago yan ay meron po hinanda na email. So, magtatalakay. Diyan kayo, kayo tinunod. Niloto pa pa-crunch. Oy! Wala, soron, isa-isa na nila ko. Nagsilis mo yung alay. So, yun. Bago po na yan ay, sasabihin ko na ang backward design strategy ay yung magawa ng lesson plan ay nag-observe ka lang muna na nag-demo bago ka gagawa ng lesson plan. Nang sa gayon ay magdugtungan mo or mapunan mo ang mga bakulangan sa ginawa mong lesson plan. So ito ang pagtatalakay. Ang pagtatalakay ay dito ay nagkakaroon ng diskusyon, pagtatalakay ng mga nakalat mong datos at pagtalakay ng mga paglalahat ng paksa. So ito ang halimbawa. So makikita dyan ang inaasahang sagot ng mga estudyante sa pagtatalakay ng isang paksa. So ito. Ping! Boy, Ping! Ako! Ang paglalahat o generalization ay ang bahagi dito ay pagbuod. Dito, dito inaasahan na sukatin na isang guro ang mga mag-aaral kung na-intindihan na niya ang tinalakay ng isang guro. Dito ay nag-uural ang isang bata at sinasabi ang yung pagbuod na ng diskusyon sa tinalakay ng isang guro. Panlalapan! So, ang paglalakad ay dito ay inilalapat ang paksa na itinalakay ng isang guro sa ating hinaharapin sa real life situation. Dito inilalapat ang isang paksa. So, halimbawa ito ay dito nagtatanong ang guro kung sa tingin nyo mahalaga ba ang pag-ibig. Ito ay, ang paksa nito ay magawa ng tula. Dahil sa pag-ibig, makakagawa ang isang estudyante ng isang tula. May naintindihan ba ang mga estudyante sa kanyang sinalakay? Yun lang po at maraming salamat.